sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na akong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinaing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promised na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang na mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in he was less in life should have more in law. So dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mahirap nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangikil sila. okay, Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now,
it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ata nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE? Especially dun sa mga chalks, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan, talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi niyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsosolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa LGU, meron pong atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF? Para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante ang mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then, Pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just Thank you, moderating Madam. for everybody. Like I The said, VP wanted to answer instead of her USEC. like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayaw ko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record, kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, Yeah. confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinaing ng mga magulang. Yun lang po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino sanang gusto mag-answer. If I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although
I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, it's not, you cannot, they do not mandate it, they follow that. That's my understanding. Madam